Nandito na tayo sa bahay ng tropa ngayon, pero wala pa siya. So ngayon, papakita ko muna sa inyo anong ginawa ng tropa ko, yung wrap. So ito. So it's yung company ng wrap is made by Perfection. Yung color is Porsche Mamba Green. So actually pinili ko tong kulay na to kasi nung nakita ko yung habang nagdadrive ako sa San Diego, may nakita kong Taycan na kulay ganito din. So yun, na in love ako kasi plano ko sana parang Ruby Star Red kasi maganda yung kulay. Pero ang problema kasi marami na rin nagkaganong kulay. So para maiba naman, wala pa akong nakikitang ganito nakarap so far. So yung yellow tint na headlights, yung car shop glow na gold banner, and iba na pala rin yung wheels natin. Naka Rega Master na din siya. So itong Rega Master na to catchy siya kasi wala pang nakakapag-try na maglagay ng Rega sa Z. Sa 350 meron na, pero sa 370 wala pa. And then ayun, nakuha ko lang yung idea, sumugal din ako kasi hindi ko nga alam kung mag-fit siya sa brakes. Kasi kung titignan nyo yung brake, yung clearance, sobrang sikip. So kung in the future planong kong kumuha ng mas malaking big brake kit, then kailangan ko rin ibenta to. So ayun, wala na yung wing natin na malaki, naka big duck flap na drag spoiler, tapos ito yung pinakamalaking difference, naka Saklam exhaust na siya. So I don't think wala pa ako nakikitang ganito sa US. So probably ako yung first one na nagkaroon ng Saklam sa US. Don't quote me on that, probably meron ng iba, hindi ko lang alam. Pero yeah, I mean, napaka-unique na exhaust. Yung ganda ng shape niya, yung tunog iba. Kasi alam niyo pag VQ motor usually tunog siyang trumpet. So ayaw ko nung ganong tunog. Pero ito, iniiba niya yung tunog niya. Pero tahimik siya, pero kung lalagyan mo siya ng headers and high flow cuts, mas gaganda yung tunog niya. Iba yung unique yung frequency nung sound na nilalabas nitong exhaust na to. So gusto ko din siya. Tapos pinalitan na din natin yung door handles natin. 2015 and above na to na version. So parang SBC siya, like yung sa kulay ng RPF1. Also yung side mirrors natin, iba na din. Authentic Ganador to. Nakuha ko siya sa isang Z owner sa taga Ohio siya, binibenta niya yung Z niya. So nakuha ko mahal, sobrang mahal kasi first of all rare, tapos pangalawa carbon pa, kasi usually ganito fiberglass, pero nakuha ko siya in carbon, so which is cool. Also ito din, kakalagay ko lang nito para unique. Hindi ko alam kung napipick up ng camera, pero it's made by Spoon, yung wiper natin. So lang, di ba, para JDM. Tapos ano pa ba? Nauna pa yung badge. Kukuha na sana ako ng unplugged na bumper. Ang nangyari, tumaas yung presyo. So binili ko siya from 1,200. May message ako nung seller na tinaas ng unplug yung presyo nila. So from 1,200 naging 2,000 na. So masyadong mabigat. So hinold ko muna yun and kumuha na lang ako ng ibang bagay. Like pinarap ko na lang siya basically, mas maganda pa. Kasi yung pintura nito, alam niyo naman pag JDM, yung mga Japanese na kotse, maninipis yung pintura. And also to take in sa factor na itong kotse na to is 2012 pa. So 13 years old na siya. Let's see, ano pa ba bago dito? Ayun, upuan. First one sa US, Recaro RCS. Sa Japan, Asian model only lang siya. I think sa Japan lang ata ito binibenta eh. So, and then ayaw ni Mrs. ng buckets.
So ito, I mean parang bucket seat naman siya pero mas madali siyang kunin. I mean, pumasok, labas-pasok, 'di ba? Tapos dito sa kabila, ayun, Recaro podium. Actually carbon to siya. Yan. So nung unang kita ko dito, binili ko to na sa deployment pa ako. Akala ko uncomfortable siya, you know, hindi ako magiging komportable long drives. Kasi ito nilo-long drive ko tong Z eh. But surprisingly, mas komportable pa siya sa stock seats. Yun ang hindi ko inikala sa seats na to. Solid. Solid ng seats na to. Pati eye catcher din siya. So pag sa meets, ganyan, binubuksan ko lang yung window ko, mga tao na agiging, oh shit, carbon. Also, iba na rin yung tapakan natin. So tinanggal ko yung rubber and then kinabit natin itong SPR Racing ata ang tawag dito, billet aluminum. So ganda ng quality, solid din. So I mean, aside from that, so nung last post ko sa YouTube, I think naka Z1 pa siya na coilovers. Pinalitan ko na yun kasi sobrang stiff niya, hindi komportable yung ride. So ngayon kinuha na, nilagyan natin ng HKS Hypermax R. It's stiff pero komportable siya na matagtag, if it does make sense. Pero yeah, nagustuhan ko tong Hypermax R. Mas solid pag, you know, pag you take corners, hindi mo feel yung roll ng katawan ng kotse. So solid siya. I'll give it solid 10 sa suspension. So ayun, hinihintay pa natin tropa. May papakapit tayo dito sa bubong. Maglalagay tayo ng parang GT3 RS style na roof fin. So yung sa mga 991, I think that 2 na GT3 RS, meron silang roof fin dito na nilalagay. Ano lang, dagdag pogi points, di ba? Parang unique din kasi wala pang gumagawa. So tingnan natin kung kakasya and magfi-fit siya. So yeah, hintay lang natin. Sobrang init pa naman ngayon. Maghihintay na lang tayo sa kotse.